Mga kwento ni Thelmo. Minsan sa isang parte ng Surigao, may bantog na manggagamot na kinikilala noon sa pangalang Mang Kanoy. Ito ay ayon sa ating sender na si Ricardo. Ayon kay Ricardo, si Mang Kanoy ay kilala noong dekada 70. Ito yung panahon na mayagpag talaga umano ang matanda sa kakaibang katangian nito. Napakagaling umano nito sa paggagamot. Hindi mo aakalaing may abilidad na kahanga-hanga dahil hindi naman makikita sa postura. Dugyuting matanda, patpatin at ubod ng lasinggero, pero galante at mapagbiro. Ang kinaibahan niya kumpara sa mga ibang albularyo ay hindi ito yung tipong ang daming paligoy-ligoy. Isa pa, gumagala-gala lamang si Mang Kanoy at hindi nangyayari ang gamutan sa kanyang tirahan. Gawa ng kapag may dumadalaw na pasyente, hindi niya naman pinapansin yon. Kaya naman inaantabayanan talaga ng mga tao itong si Mang Kanoy kapag gumala na. Kadalasan ay mga nagpapahilot, nagpapalaway at nagpapabuyag-buyag. Itong nagpapalaway, ito naman yung pinapahiran ng laway ni Mang Kanoy sa noo. Karaniwan dito ay mga bata, lalo na yung mga maliliit pa lamang. At yung mga nagpapabuyag-buyag naman, ito yung kontra usog at bate. Iniihipan ni Mang Kanoy ang bunbunan ng isang tao, tapos ay tatapikin ng ilang beses sa balikat. Sa hilot naman, hindi ito yung hilot na kadalasang ginagawa ng isang manghihilot. Etong si Mang Kanoy, madiinan ang hilot at napapadaing talaga ang isang tao. Pero tanggal ang panonoot o kabag sa katawan. Tapos yung pilay, napapagaling din umano. Napaka-expert din ni Mang Kanoy sa pagpapaalis ng nerbiyos sa katawan. Magaling ito sa pagkabkab. Yun bang hilot sa tiyan? Tinatanggal ang kabuhi, nakalimitan. Ito ang pinaniniwalaan nating nakakabaliw kapag umakyat sa utak. Pero higit sa lahat, kung sa gamutan talaga, doon magaling si Mang Kanoy. Sobrang dali lamang umano at walang kaanik-anik. Walang paligoy-ligoy, walang sere-seremonya. Napakabilis lamang umano nitong manggamot. Malalaman natin sa kabuuan ng kwento kung anong paraan ba ang ginagamit ng matanda at saan nanggagaling ang kanyang abilidad. O ano, ang pinagkukunan niya ng lakas. May pamilya itong si Mang Kanoy. May mga anak, pero wala ng asawa. Hindi namatay ang kanyang asawa, pero iniwan siya nito dahil walang ibang inaatupag kung hindi ang gumala at uminom. Pero ayon dito sa manggagamot na ito ay may dahilan umano kung bakit umiinom ng alak palagi si Mang Kanoy. Yung mga anak naman ni Mang Kanoy ay malalaki na. Ang isa ay may sarili ng pamilya habang ang dalawa ay nasa Cebu. Yung may pamilya, itago na lamang natin sa pangalang Ambo. Panganay na anak ito ni Mang Kanoy at nakatira ito sa gilid lamang mismo ng bahay ng matandang yon. Masaya daw si Mang Kanoy noong maisilang na ang unang apo nito. Lalaki yon. Pangalan ni Marcelo. Hanggang sa lumaki ang bata, nag-edad ng 10 taong gulang at kapiling ni Mang Kanoy palagi. Si Marcelo ay ang tatay ni Ricardo. Ama siya ng sender natin. Kahit papanay naiibsan ang pangungulila ni Mang Kanoy sa iba pang mga anak na hindi niya na nasisilayan pa. Ito namang si Ambo ay may trabaho. Maging ang asawa nito ay abala din sa trabaho noon. Kaya iniiwan palagi ang bata kay Mang Kanoy. Ayon sa sender, itong si Mang Kanoy ay dala-dala lagi ang batang yon. Nakabuntot ito sa kanya na parang bubuyog.
Hindi na gaanong umiinom si Mang Kanoy gawa ng pinapagalitan ito ni Ambo. May batang binabantayan tapos maglalasing. Naging matino si Mang Kanoy dahil lamang sa batang ito na ubod naman ng kakulit. Matanong ito, sobrang pilyo pa. Hoy Marcelo, magmadali ka't paangat na ang araw oh. Abay, ano bang tinutunganga mo dyan sa gripo? Maligo ka na. Sabi kasi ng tatay, ipapatuli mo daw ako. Ayoko lolo, masakit yun eh. Ay sus, biro lang yun. Mana ka talaga sa tatay mo. Tuli lang, takot na. Dali na, may pupuntahan tayo. Sa mga puntong ito, kasisilang pa lamang ng araw. Nagmamadali kasi itong si Mang Kanoy dahil nga naimbitahan sa isang okasyon. Kapistahan sa kabilang nayon. Kusinero si Mang Kanoy, kaya dapat ay maaga pa naroroon na ito para makapagluto. Angat na ang araw nang dumating sila. Mabuti na lamang at naroroon ang kumpare ni Mang Kanoy. Ito yung katuwang niya minsan sa pagluluto. At syempre, katuwang niya din sa inuman. Ito namang si Marcelo. Hindi lumalayo sa kanyang lolo. Minsan ay tumutulong ito pero kadalasan ay puro na lamang kalokohan. Sinanay kasi ni Mang Kanoy itong apo niya na parang kaibigan lamang kaya madulas din itong magsalita sa kanya. Pero lahat naman puro biro lang. Kumbaga, malakas ang sense of humor ng maglolo na ito. Sa kabilang baryo lamang ito, malapit sa tanyag na lawa na kung tawagin ay Mainit Lake. Matapos magluto, salang na kaagad sa inuman. Na mga sandaling yon, hindi na lumalaklak ng todo si Mang Kanoy. Binibigyan niya ng tira ang sarili para makauwi pa. Hindi na katulad noong dati na kung saan uminom, doon din nakakatulog. Gaya ng sinasabi sa kwento, pinapagalitan ito ng kanyang anak. Siyempre, hindi nawawala sa kanyang tabi si Marcelo. Hapon, papauwi na sana sila noon nang bigla na lamang may lumapit sa matanda. Mag-asawa ito at kilala na mga ito si Mang Kanoy. Ang sabi ay kung pwede bang sumaglit si Mang Kanoy sa kanila dahil ipapatingin na mag-asawa ang anak nila na ilang araw nang nilalagnat. Na ipatingin na ba sa doktor? Tanong ni Mang Kanoy. Ano ba namang tanong yan, Lo? Siyempre na ipatingin na siguro. Lalapit ba yan sila kung wala pa? Kita naman sa postura ng mayayaman eh. Biglang sabat ni Marcelo noon. Napatawan na lamang noon ang mag-asawa. Huwag niyo nang pansinin tong pulgas na to. Minsan mas matanda pa sa akin mag-isip. Taga saan ba kayo? Hoy, Marcelo! O tingnan nyo. Kanina lang ang galing sumagot, ngayon parang wala na sa sarili. Bata pa kasi. Marcelo, bumalik ka nga dito eh. Wala akong pambili ng laruan. Tsaka malaki ka na. Kumabig na lamang kasi bigla itong si Marcelo. Nakakita ng mga nakaparadang laruan kung kaya lumapit ito doon. Sabi naman ng mag-asawa, hindi kalayuan ng kanilang bahay. May nakapagsabi kasi sa kanila na gumala daw yung magaling na manggagamot. Si Mang Kanoy na umano yun kaya pinuntahan nila. Malaki ang bahay ng mag-asawa. Nakakubli yun sa bakod na lampas tao ang taas na may magandang tarangkahan o gate. Pagpasok sa loob ng bahay, ito namang si Marcelo. Gumala-gala kagad. Sinita yun ng matanda kaso sabi naman ng may-ari, hayaan na lamang daw ito. Na makita ni Mang Kanoy ang bata ay kaagad niyang sinuri yun. Nasa loob ng silid yun, balisa at malalim ang mga mata. Pabasbasan niyo ng pari ang paligid ng bahay niyo. Nabati ito. Madali lang namang tanggalin. Pwede bang makahingi ng isang basong tubig? Mungkahin ni Mang Kanoy sa mag-asawang yon. Kaagad namang tumango ang mga ito matapos ang utos na yon. Pagkaabot ng isang basong tubig kay Mang Kanoy, inihip-ihipan niyang tubig.
Umusal ito. Ilang saglit lang ay ipinainom sa bata yung tubig na yon at nilawayan nito ang noo. Mamaya-maya lang ay huhupa ng lagnat niyan. Pabasbasan nyo dito ah. May mga elemento dito na nakikitira din sa bahay ninyo. Kadalasan, masasama eh. Wika ni Mang Kanoy, sabay tawag kay Marcelo. Aalis na daw sila nun. Magmadali-dali dahil baka dumating na ang mga magulang ng apo niya. Inabutan ng pera itong si Mang Kanoy. Tinanggap niya naman yon. Kusang loob naman umano. Etong si Mang Kanoy ayon sa sender, tumatanggap ng pera. Wala naman kasi umanong pinagkakakitaan ito, maliban na lamang sa pag-uuma. Pero hindi ito naniningil. Kumaga ayos lamang din sa kanya kahit wala pang bayad. Kung meron maganda, kung wala naman, ayos lang din. Lo, ang bilis mo namang gamutin yun. Hindi kaya pinagloloko mo lang yun, Lo? Kaltukan ko kayang ulo mo. Hindi ko gawain yung manloko ha. Dito ka dumaan. Saan ka ba kasi nagpupunta kanina? Naku, mabutit wala kang nabasag doon. Lo, sikat ka sa atin. Pero paano ka ba naging manggagamot? Hindi ka naman kasi makikita sa mukha mo eh. Nananalamin ka ba, Lo? Ganito lang si Marcelo kung makitungo sa matanda. Lahat ng mga sinasabi, may palamang panunuya o pangyuyurak. Ito namang si Mang Kanoy imbis na magalit ay natutuwa pa ito. Ito lamang kasing si Marcelo ang nagpapasaya sa kanya ng mga panahon na yon. Sa mga puntong ito, palabas na sila ng nayon at naglalakad sa gitna ng palayan pauwi ng lugar nila. Ayon naman kay Mang Kanoy, mahirap ipaliwanag kung bakit siya naging manggagamot. Ultimong siya umano, hindi siya makapaniwala sa sarili. Nagsimula umano ito ng binata pa si Mang Kanoy. Ano nga? Paano ka nga naging manggagamot? Nagmamadali ka ba? Iniisip ko pa kung paano ko sasabihin sa'yo kasi baka hindi ka maniwala eh. Doon na lang sa bahay, apo. Huwag kang magkakamali ng tapak sa pila-pila. Hindi talaga kita pupulutin kapag nalaglag ka dyan sa putikan. Danghag pa naman yung mukha mo. Ito namang si Marcelo. Gustong-gusto niya umano ang lolo niya. Ang mga magulang kasi niya ay trabaho lamang lagi ang inaatupag. Tapos napaka-strikto lamang sa kanya. Pero kapag nasa poder siya ng lolo, malayang malaya si Marcelo noon. Ito namang si Mang Kanoy ay protektado ang apo. Laging ipinagtatanggol si Marcelo sa mga magulang ito kapag napapagalitan. Nang makarating sila sa bahay, ang sabi ng matanda ay bukas ng umaga, isasama niya si Marcelo. Nagtanong naman itong si Marcelo kung saan pupunta. Basta bukas. Gusto mo malaman kung paano ako naging manggagamot, di ba? Bukas malalaman mo. Pero walang takbuhan na. Kinabukasan, maagang nagising itong si Marcelo. Hindi pa nakapaghilamos. Bumungad na kaagad sa bahay ng matanda. Nga pala, nasabi naman sa kwento na magkakapit-bahay lamang sila. Ang ilang taga roon ay malalayo ng agwat, lupain ang namamagitan. Isang palapag lamang ang bahay ni Mang Kanoy. Gawa sa karaniwang kasangkapan na may pawid na bubong. Ang bahay naman nila Marcelo, nasa harap banda. Nakabungad ito sa malaki at malawak na lupain, na kung saan ang ilang bahagi dito ay pinagmamay-ari ni Mang Kanoy. Tara na, Lo. Sabi mo maaga, di ba? Bungad ni Marcelo sa matanda noon. Napapailing na lamang si Mang Kanoy sa mga sandaling ito. Ang hindi kasi alam ng kanyang apo, nakakapangilabot na tagpo ang makikita niya. Walang ano-anong naghanda kagad ng matanda. Habang nangyayari yon ay sinabi ni Mang Kanoy na kumain ng maraming agahan si Marcelo. Baka kasi gutumin ito sa paglalakad. Ayon pa sa matanda, nasa unahan lang naman daw yon, malapit lang. Takang-taka si Marcelo.
Ang sabi ay bakit pakakainin ng marami kung malapit lang naman umano. Huwag ka na magreklamo. Kumain na dyan ng marami. Masarap at masustansya ang ulam mo. Inihanda ko talaga yan para hindi ka kaagad mapagod. Ilang saglit lang ay umalis na sila. Ang inaakala ni Marcelo, sobrang lapit lamang talaga pero hindi pala. Inaabangan lang ni Mang Kaloy na magreklamo ang bata nun. Nang sa ganon ay mabanatan niya ito. Ano ba yan, Lo? Saan ba banda? Tanghali na ata pero hindi pa naman tayo nakakarating eh. Sabi mo saglit lang. Huwag ka mag-iingay. Lalo na't nasa loob tayo ng gubat. Mag-antay ka lang at darating na tayo. Mahilig pa naman sa mga bata yung mga maligno. Mas mabuting dumikit ka sa akin tapos huwag kang lilingon-lingon ha. Diretso lang. O huwag kang hawak sa damit ko. Di natakot mo ba ako, Lo? Tingin mo nagsisinungaling ako. Gusto mong makakita ng pangit na impakto. O dito ka lang. Para nang tatawa noon si Mang Kanoy. Itong apo niya ay balisang-balisa na. Bigla na lang kumapit sa kanyang damit. Tinatapik niya naman ang kamay kung kaya't naririnig niyang paghangos nito na wari ba'y banas na banas noon. Nasa baba ng isang pangpang ang pupuntahan nila. Bali sa kabilang dako ito ng bundok mula sa kinaroroonan ng bahay nila. May batis sa baba at may bahay dito na dating tambayan ni Mang Kanoy noong kabataan pa. Kampo ito ng mga sundalo noong kapanahunan pa ng digmaan. Hanggang sa makarating sila sa lugar. Yung bahay ay halos hindi na makita dahil nga nabalot na ito ng makapal na mga damong baging. Bukod pa dyan, nabagsakan din ng malaking bato. Kaagad nagtanong si Marcelo kung ano naman umano ang gagawin nila sa lugar. Ayon naman kay Mang Kanoy, mag-aantay lamang daw sila hanggang hapon. Gawa ng hapon na matutunghayan at malalaman ni Marcelo ang pagiging albularyo ng kanyang lolo. Maaga akong nagising kasi nga sabi mo naman yun. Tapos malapit lang. Sobrang layo pala. Ngayon mag-aantay pa tayo ng hapon. Dapat pala tanghali na lang tayo umalis, Lo. Ayaw kasi kita mapagod, apo. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Gusto ko makapagpahinga ka kapag dumating. Kapag tanghali, edi iyak ka sa init ng araw. Huwag ka na lang mag-ingay. Pwede ka namang matulog dyan kung gusto mo. Lalong nagalit umano noon si Marcelo. Sabi pa nito ay uuwi na lamang daw siya. Halata naman umanong pinagkakatuwaan lamang siya ng lolo niya. Sabat naman ng matanda nun. Kung gusto ni Marcelong umuwi ay pwede naman umano. Ang tanong, alam mo ba ang daan pa uwi, apo? Ay umuwi ka na. Pero huwag kang babalik dito ah. Hindi na lang nagsalita noon si Marcelo. Pinili na lamang nitong tumahimik at antay ng hapon. Hanggang sa pagsapit ng hapon noon ay sinabi na ni Mang Kanoy na bababa na sila sa batis. Sa unahan kasi batis na. Walang kibo lamang si Marcelo. Sumunod lamang siya sa matanda. Hanggang sa makarating nga sila sa bungad ng batis na yon. Maliit na batis lamang ito na kung saan nanggagaling sa pangpang ang tubig. Ang sabi ni Mang Kanoy, galing daw sa bukal ang tubig doon. May tinurong mga direksyon ng matanda. Ayon dito, lahat ng mga tinuro niya ay tirahan ng mga lamang lupa na kung saan ito ang nagbigay sa kanya ng kakayanan para makapanggamot. Maya-maya lamang umano, pagsapit ng takip silim, makikita na ni Marcelo ang mga yon. Teka lang, Lo. Anong lamang lupa? Sabi niyo masama sila. Tinakot mo pa ako kanina eh. Oo, masasama sila. Yan lang ang para sa mga taong maiingay. Kaya kung ako sa'yo ay tatahimik ako, apo. Huwag kang tatakbo kapag nakita sila. Kapag tumakbo ka, mamamatay ka. Bigla na lamang bumagsak ang mukha ni Marcelo noon. Yung galit nito ay napalitan ng pagkabalisa.
Ang pwesto na kung saan sila naroroon ay sa isang malapad na bato. Nasa baba ito ang maliit na batis. Malinis ang lugar na para bang may nangangalaga kahit wala namang nakatira. Pagsapit ng takip silim, sumisipol-sipol na si Mang Kanoy. Para umanong nagtatawag ito ng mga hayop. Ayon kay Ricardo, si Marcelo daw ay hindi mapakali. Hanggang sa bigla na lamang umanong lumamig ang hangin nun. Kasabay nito ang paglakas ng tinig ng mga kulisap at palaka. Yung mga damo, parang may mga gumagapang sa ilalim. Nakita yun lahat ni Marcelo, kung kaya naman dumikit na siya sa kanyang lolo. Apo, huwag kang kakapit sa akin. Magagalit sila. Ayaw nilang may nakadikit sa akin. Ano ba naman yan, Lo? Tinatakot mo ako eh. Ikaw ang bahala. May basta sinabihan na kitang magagalit sila sa'yo kapag nakakapit ka. Hindi ko malas si Marcelo. Nanatili lamang siya sa pagkapit sa damit ni Mang Kanoy. Ilang saglit pa, may nagsilitawan sa mga damo. Parang hihimatayin si Marcelo ng masilayan ng mga ubod ng papangit umano ng mga nilalang. Parang taong may mukha ng palaka. At may babae ding sobrang tangkad noon at kulay berde umano ang balat. Nakatitig itong lahat kay Marcelo. Nanlilisik ang mga mata na wari ba'y kakainin buhay ang bata noon. Yumakap na si Marcelo sa likod ng kanyang lolo. Umiiyak at sinabing umalis na umano sila sa lugar. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang didikit sa akin. Subukan mong bumitaw. Hindi sila magagalit sa'yo. Mukhang mangangagat po kasi, Lo eh. Basta bumitaw ka. Huwag kang tatakbo ha. Higit sa lahat ay huwag ka maingay. Kakainin ka talaga nila ng buhay. Kala mo, o ngayon, mag-angas ka sa akin. Marahan namang bumitaw si Marcelo pero sa puntong yon, hindi na ito mapanatag. Hanggang sa matapos niyang makabitaw, dito na nilubayan ng titig si Marcelo. Naroroon na sa matanda na katuon ng mga atensyon nito. Umupo si Marcelo doon sa likod ng kanyang lolo. Pagsipat niya sa bandang likuran, ganoon na lamang ang pagkagulat niya dahil marami umanong nakadungaw. Ayon sa kanyang lolo ay yumukulang hanggat maaari at wag na wag titigan sa mga mata ang nilalang na yon. Walang nagawa si Marcelo kung hindi ang yumuko na lamang. Ilang saglit pa, may binibigkas na salita si Mang Kanoy. Dialekto itong Bisaya pero halo-halo umano yun. May naiintindihan si Marcelo pero kadalasan umano ay wala. Hanggang sa pag-angat ng tingin ni Marcelo, wala na doon ang mga nilalang. Pero hindi pa rin umano ito tumayo. Iginala niya ang paningin sa paligid hanggang sa nagmungkahi na si Mang Kanoy na umuwi na lamang sila noon. Ang sabi sa akin ng mga kaibigan ko, kakainin ka daw nila kapag hindi ka nagpakabait. Tutuhugin niya ang puwet mo ng kawayan. Lilitsunin ka. Tumayo ka dyan at umuwi na tayo. Yari ka talaga. Walang ano-anong sumunod kaagad si Marcelo. Hindi nawawala yung takot niya. Hindi naman siya umahawak sa kanyang lolo. Natakot na kasi ito sa mga sinabi ng matanda noon. Sobrang dilim na at ang bilis ng paglalakad nila. Sinusubukan niyang kausapin ang lolo pero hindi ito nagsasalita. Ilang saglit pa. Hindi na kinaya ni Marcelo at umiyak ng bata noon. Ang sabi ay wag naman daw siyang pabayaan na kainin ng mga nilalang. Nakatipende ito apo sa akin. Kapag sinabi kong kainin ka nila abay, kakainin ka talaga. Kaya magtino ka. Huwag ka nang umiyak dyan. Basta magpakabait ka sa akin. Susunod ka sa lahat ng ipag-uutos ko ha. Pananakot ulit ni Mang Kanoy. Pero ang totoo noon,
Si Marcelo umano ay nagustuhan na ng mga nilalang. Ito ay ayon din kay Ricardo. Kasi nga, ipinagkasundo na si Marcelo sa mga yon. Bali walang ibang susunod kay Mang Kanoy kung hindi ang apo niya. Tinatakot lamang si Marcelo para kahit papano, hindi na siya birahin ng bata nun. Umaabuso na kasi. Kumalma si Marcelo pagkatapos nito. Hinawakan na siya ng lolo niya sa balikat. Indikasyon na pwede nang dumikit ang bata nun. Yung kaninang nasa ibabaw ng bato sila, inutusan lamang ni Manong Kanoy ang mga nilalang natakutin ng bata. Alam nyo, itong si Manong Kanoy ay kaibigan ng mga uko sa gubat. At alam niyo ba kung ano itong mga uko na ito? Kung sa dagat pa, Shokoy ang mga yon. Pero tinawag lamang na uko gawa ng nasa gubat. Ito yung mga nagpakita at yung babaeng matangkad, yun ang reyna nila. Bali diwata umano yun ng mga nilalang. Ang sumunod na tanong ay kung paano naging kaibigan ni Manong Kanoy ito. Ganito ang nangyari. Itong si Manong Kanoy ay isang minero. May mga kasamahan kasi siya noon. Doon sila nagmiminas sa lugar na yon. Itong mga lugar kasi sa tabi ng mainit lake, sobrang yaman sa ginto. Hindi naman may pagkakaila ito dahil may maraming minero sa lugar. Kahit ngayon nga, meron pa rin. Gumagala sila Mang Kanoy noong kabataan pa, hanggang sa makarating doon sa lugar kung saan merong batis. At ang tubig ng batis na yon, patungong mainit lake. Sinimulan nilang kaylay-kayin ng lugar para masuri kung may pondo ba ng ginto. Pero bigla na lamang nagkatakbuhan ang mga kasama. Gawa ng may mga nakatirang uko doon. Ang naiwan noon ay si Mang Kanoy na lamang. Nakita niya kung paano habulin ng mga kasama, maliban na lamang sa kanya na nakatungtong mismo doon sa batong malapad. Hindi umano ginalaw si Mang Kanoy. Takang-taka siya sa sarili kung bakit pero sa likod ng lahat ng yon ay takot na takot siya. Sinubukan niyang umalis sa bato pero may bumubungad daw na mga uko nun. Kaya naman hindi na lamang siya umalis sa parting yon. Inabot siya ng 2 araw doon sa bato hanggang sa lumapit na umano sa kanya yung reyna ng mga uko. At doon, pinaalis na si Mang Kanoy. Malaya na umano ito. Yun nga lang, hindi pa pala nagtatapos doon gawa ng sinusundan siya ng ilan sa mga ito. Hanggang sa kalaunan ay para nang naging kaibigan niya mga yon. Kinakausap niya at siya lamang ang nakakakita. Ang totoo, sinusundan pala si Mang Kanoy para hindi ipagsabi ang lugar na may mga nakatirang ukunon. Sa lahat umano ng mga sandali, kasama niya ang isa sa mga uko na ito. Maging ang paggala ni Mang Kanoy noon at nanggagamot, kasama niyang isa. At ito ang dahilan kung bakit napapagaling niya ang isang tao. Yun yung mga sakit na kayang gamutin lang. Hindi yung mga sobrang lala at may impluwensya sa pag-aabuso sa katawan. Hanggang sa dumating ang araw na may nakainkwentro si Mang Kanoy na isang malakas na antingero. Nangyari ito sa lugar ng Camiguin. Pumasok na kasi sa karunungan nitong si Mang Kanoy. At noong napadako siya sa may Camiguin para magkarga sa katawan, doon niya nainkwentro ang isang magaling na antingero sa may Subukan. Mahal na araw ito nangyari. Mantakin niyo, umiyak daw yung magaling na antingero. Hindi pa nagsisimula ang subok ay umayaw na lamang bigla tapos nagmakaawa. Alam niyo ba kung anong ginawa ni Mang Kanoy nun? Inutusan lamang naman ang isang uko na takutin ito. Tinanggalan ng lakas sa katawan. Lahat ng karga ay nawala ng bisa. Partida. Wala umanong anting-anting, birtud at mutya si Mang Kanoy. Personal lamang umano na presensya. Pero taob umano ang antingero na yon.
Nakilala si Mang Kanoy bilang lasinggerong bantugan, pero doon lamang sa Camiguin. Sa lugar nila ay karaniwang tao lamang itong si Mang Kanoy. Hindi ito nagpakatanyag kasi nga ayaw niyang magingay. Ayaw niyang nagsain siya ng mga tao. Natatakot si Mang Kanoy na saktan ang mga tao ng ukong kasama niya lagi. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niya na gawing paggamutan ng kanyang bahay. Ang ilan kasi sa mga ukunon, tumatambay sa tirahan niya. Ayaw na mga ito na may manakit kay Mang Kanoy, lalo na yung mga may ingay. Protektado si Mang Kanoy ng mga nilalang na yon. Ang mga uko, Sir Seth, napaka-partikular nito sa Negros. Lala ng noong kapanahunan ng digmaan, nagsilitawan umano ang mga ito dahil nga nabulabog ang mga lugar nila. Nais ni Mang Kanoy na lubayan siya ng mga ito para kahit papano maging malaya siya. Kaya nga inom siya ng inom para maggalit at umalis na sa kanyang tabi ang mga uko. Ito nang sinasabi sa kwento na may dahilan kung bakit umiinom si Mang Kanoy hanggang sa nalulong na lamang sa alak ito. Noong una, umaalis umano ang mga nilalang. Akala niya'y lumayas na mga ito dahil sa pag-iinom niya lagi. Pero binabalikan pa rin si Mang Kanoy. Hanggang sa ayon, nalulong na lamang sa alak ito. Ano po bang pinunta natin dun, Lo? Yung makita ko lang ba sila? Malalim ng gabi nang tinanong yun ni Marcelo. Malapit na silang makarating sa bahay. Gutom na si Marcelo gawa ng umagahan lamang ang kanyang nakain. Ipinakilala lamang kita sa kanila. Tsaka sinabihan ko na huwag kang sasaktan kasi alam mo, Apo, hindi mo lang namamalayan na isa sa kanilang nakabuntot lagi sa akin. Parang kambal mo yun eh. Kasi pangit mo. Mabuti naman at pumayag. Isa pa, nito kasi mga nagdaang araw, may nakatiktik na sa kanila. Katulad ko ding isang manggagamot. Mamaya, sa bahay sasabihin ko kung sino ang tinutumbok kong tao. Nang makarating sa bahay, bumungad kagad ang tatay ni Marcelo. Galit na galit ito at nagtanong kung saan ba dinala ni Mang Kanoy ang bata nun. Ang sabi naman ni Mang Kanoy, sa kakilala lang. Pasensya na at nagabihan. Huwag ka kasi mag-alala. Kilala mo naman ako, Ambo. Ba't parang takot na takot ka at lagi kapag sinasama ko si Marcelo? Umuwi ka na at dito na lang sa bahay matutulog ang apo ko. Baka tay tinuturuan mo na yung bata dyan sa ginagawa mo, ha? Baka maging manggagamot yan. Naku, wala ano. Apo, tinuturuan ba kita? Hindi po ako tinuturuan, tay. Tinatakot niya lang po ako. Pero ayos lang po. Masaya naman. Hindi na lang nagsalita pa si Ambo. Umuwi na lamang ito sa kanila samantalang si Marcelo naman, pagkatapos lang kumain, bagsak na ito sa papag ng bahay ni Mang Kanoy. Kilala mo ba si Usting, Apo? Yung kumakailang nakausap ko. Yung panot. Yun yung nakatiktik sa mga alaga ko. Baka kasi magka-interes si Usting eh. Lagot siya. Kaya yun, hindi ko pinapasamang isa sa mga uko. Uko yung mga nakita mo kanina. Mga kamag-anak mo. Matulog na kayo, Lo. Wala namang kwenta yung mga sinasabi niyo eh. Puro pananakot. Kala mo hindi ko alam na pinagkakatuwaan mo lang ako. Napatawa na lamang si Mang Kanoy sa puntong yon. Maraming araw ang nakalipas. Itong si Mang Kanoy ay nagkaroon ng kaalitan. Nakalaban kumbaga. At yun ay walang iba kundi si Usting. Nagsimula ito sa merkado. Sa mga puntong yun ay naroroon din ang tatay ni Marcelo na si Ambo. Araw ng linggo, namili ng pangkonsumo. Si Mang Kanoy, Marcelo at Ambo ang magkakasama nun. Nakainom itong si Usting. Nakasalubong nila. Ano bang nakain at tinuro ng kamay si Mang Kanoy at ang sabi pa nito'y alam na daw ni Usting ang sikreto ni Mang Kanoy nun. Nagsisisigaw pa ito. Isinisigaw nito kung anong klaseng albularyo si Mang Kanoy.
May mga alaga daw itong sangkatutak na uko. Mga masasamang nilalang na kampon umano ng dilim nun. Susuntukin sana ito ni Ambo kasi nga ipinapaya sila ni Usting. Patuloy sa pagsisisigaw ito at naghamon pa ng subukan kay Mang Kanoy nun. Huwag mo nang patulan, anak. Bukas, tingnan natin ang yabang niyan. Pupuntahan ko yan sa kanila. Imumudmud ko sa lupa yung mukha niya. O tara na't, masyado ng maraming tao. Habang papauwi nun, makikita sa mukha ni Mang Kanoy ang galit. Lagi nitong binabanggit ang pangalan ni Usting. Nayari talaga kinabukasan. Mas maigi yung hindi lasing nang maidiin ang kanyang motibo. Huwag mo na lang kaya patulan, tay. Hayaan mo na lang yun. Uminit yung ulo ko kanina pero para sa akin, tay, hindi ako papayag na pumasok ka sa gulo. Ayos lang kung ako yung humarap sa kanya bukas. Huwag kang sasali, anak. Ako na. Basta't makakatikim ng pagkadalay ang taong yon. Nang makarating sila sa bahay, umalis si Mang Kanoy. Nakita ni Marcelong nagmamadali ito patungong lawa. Ito yung direksyon kung saan siya isinama ng kanyang lolo nun. Naisip kagad ng bata na baka magpapatulong ito sa mga uko. Tay, galit na galit talaga yung lolo. Tingin ko may hindi magandang mangyari talaga eh. Ikaw talaga. Ang tanda mo na mag-isip, anak. Huwag kang mag-alala. Liliban ako bukas. Natatakot ako sa gagawin ng tatay. Hindi ako takot kay Usting, ha. Sa lolo mo ako natatakot. Minsan ko nang nakitang galit yung lolo mo. O teka nga, nakita mo na ba yung mga alaga ng lolo mo? Opo, ipinakita niya eh. Walang hiya. Sabi ko na eh, ikaw yung papasahan niya. Kung sinong tao yung pinili niya, yun lang yung makakakita sa mga nilalang. Naku anak, huwag mo sanang sundan yung yapak ng lolo mo, ha. Tanggihan mo. Magiging katulad ka niya. Wala kang kinabukasan dyan. Masisira lang yung kinabukasan mo. Ipinaliwanag pa ng tatay ni Marcelo ang lahat nun. Minsan nang inalok si Ambo ng lolo ng bata pero tumanggi ito. Ayaw niya makita ang mga nilalang. Ayaw niya maging manggagamot. Sabi pa nito kay Marcelo, hanggat maaari ay sakyan na lamang ang lolo pero huwag itong papayag na maging tagahalili. Ano naman po masama dun, tay? Porke ba manggagamot, sira na yung kinabukasan? Mas matino pa nga si lolo kumpara sa iba eh. Kinabukasan, maagang nagising si Marcelo. Tinungo niyang lolo. Nakita niyang kausap nito ang isang tao. Lalaki yon at kilala ni Marcelo ito. Ito yung katuwang ng kanyang lolo sa pagluluto doon sa piyesta sa kabilang nayon. Itago na lamang natin ito sa pangalang Baro. Lumapit si Marcelo. Pinakinggan niya ang pinag-uusapan. Hanggang sa nalaman niyang si Usting umano ay inaantay ang kanyang lolo. Yung nangyari umano kaapon ay hindi umano kalasingan yon. Bagkus na pagpapatunay umano na kampon umano ng dilim itong lolo ni Marcelo. Muli ay ipapaliwanag ko, Sir Seth, na ang mga uko. Masasama talaga mga ito. Katunayan ay kumakain ito ng tao na parang mga aswang. Kumbaga, isang uri ng lamang lupa na aswang. Hindi nahanay sa mga tao kasi nga ang mga aswang tao yun, di ba? Pero yung mga uko, halimaw talaga, na may abilidad na pumasok sa mundo ng mga tao. Habang nakikinig umano si Marcelo, napapansin niya ang lolo na panay sipat sa isang banda. Nawari ba may tinatanaw? Tumatango-tango pa ito. Madali lamang nakuha ni Marcelo ang reaksyong yon at kung hindi siya nagkakamali, may uko na sa paligid ng bahay. At kung hindi din siya nagkakamali, tototohanin talaga ng lolo niya ang gagawin kay Usting nun. Lintik talaga itong si Usting, oo. Kung susumahin ay siya pang lumalabas na masama. Nangkukulam sa mga tao eh. Tapos siya lang din yung nagpapagaling. Mabuti at hindi kami nag-cross ng landas noon dahil ay nakatikim na sana siya sa akin. Pero ngayon sinubok niya ako.
Abay, papatulan ko na talaga siya. Paring Baro, salamat sa impormasyon ha. Huwag ka mag-alala. Hindi ako natatakot kay Usting. Nasaan ba siya ngayon? Naroroon sa anak niya. Kilala mo naman siguro yung taong minsan nating nakainuman. Yung panot din, kagaya ni Usting. Naroroon si Usting sa lugar nila. Doon kanya inaantay. Napabuntong hininga si Mang Kanoy. Tumingin ulit ito sa isang banda at tumanguna naman. Ilang saglit pa ay dumating na si Ambo. Kaagad sinabi na kung anong binabalak ni Mang Kanoy ay huwag nang ituloy. Iskandalo lamang daw ito. Kahihiyan pa kapag nagkagulo. Sumabat naman si Baro. Mahirap naman daw isipin na hindi papantunin o disiplinahin si Usting dahil naghahamon yun. At kapag hindi pinatulan, talagang magpapatuloy sa panggugulo. Ambo, tingin ko hindi naman magkakagulo. Kasi ang lugar kung saan naroroon si Usting bihira lang yung bahay. Napadaan ako doon kanina at sinigawan pa ako. Na yung kumpare ko do'y kampo ng mga uko. Inaantay niya. Paglilinaw ni Baro nun. Tama lang si Baro, anak. Dito lang kayo ha. Wala namang mangyaring madugo Basta, padadaliin ko lang tong mayabang na to. Wika ni Mang Kanoy. Walang ano-anong naglakad na ito. Nakasunod sa kanya si Baro. Si Ambo naman noon na hindi nakatiis. Sumunod na rin ito. Pero bago mangyari yon, inabisuan niya si Marcelo na maiwan sa bahay. Yun nga lang, hindi nakinig ang bata. Pagkalingat ni Ambo ay nag-ibang daan itong si Marcelo. Alam niya kasi ang lugar kung saan pupunta ang kanyang lolo. Doon ito malapit sa lugar nila Baro. Nang mga sandaling ito, si Mang Kanoy ay wala na. Gulo nang hanap. Bakas sa mukha nito ang galit. Panay paalala si Ambo pero hindi nakikinig ang ama. Hanggang sa nakarating na sila sa lugar kung saan naroroon itong si Usting. Nauna pa si Marcelo dito na siya namang ikinagalit ni Ambo nun. Sinita niya ang bata. Sinabihang umuwi pero hindi pa rin nakikinig. Matigas pa sa bato ang mukha nito. Kung sa Bisaya pa, pating kayo. Ang pusturan ng lugar ay espasyo na napapalibutan ng mga saging. May namumukod tanging bahay doon at ito yung tirahan ng sinasabing kaanak ni Usting. May baon ka pang uko, hoy. Tinatago mo yung balat mo sa isang mabuting tao. Hindi ako hangal. Masama ka, Kanoy. Walang hiya ka. Kaya pala kagaling mong manggamot. Kala mo ba'y natatakot ako sa uko mo? Bungad kaagad ni Usting kay Mang Kanoy. Si Ambo naman, hindi na mapakali. Habang si Marcelo ay pinagpapawisan ng mukha sa nerbiyos. Ito pa lang ang unang beses niyang makita ang lolo na nagalit nun. Samantalang kadalasan, galante at komedyante ito. Ano bang kasalanan ko sa'yo, Usting? May nagawa ba akong ikinagalit mo? O naiinggit ka lang? Oo't inaamin ko. Nasa panig nga na masama ang mga alaga ko pero may nagsabi bang masama ako? Meron. Ikaw lang naman ata Alam kong dati mo pa ako pinag-iinitan. Tandaan mo hindi kita pinupuna sa mga ginagawa mong kabulastugan. Kinukula mo yung isang tao, ikaw din yung gumagamot. O sino'y masama sa atin ngayon? O sige, umpisahan mo na yung karunungan mo Wala akong agimat. Hindi katulad mo na meron. Pero tingnan natin ang yabang mo. Tumawa si Usting nun. Lumapit ito kay Mang Kanoy at dinuro ang mukha nito. Bigla na lamang yung nag-usal. Ambo, ilayo mo ang apo ko dito. Baro, lumayo ka din konti baka madamay kayo. Matapos makapagmungkahi ni Mang Kanoy, kaagad naman sinita ni Ambo si Marcelo. Umuwi daw ito dahil kung hindi, papaluin. Pero umatras lang ng konti si Marcelo. Nagtago ito sa may sagingan. Hindi umuwi. Ilang saglit pa, may nagsidatingang mga tao.
Nagulat si Mang Kanoy dahil ang mga nakikita niya ay mga kakilala niyang may karunungan. Habang papalapit ang mga ito, panay tawa si Usting. Ang sabi pa ay pinatawag daw niya ang mga katulad nila para matunghayan ng mga ito kung paano umano patumbahin ni Usting itong alagad ng mga uko na si Mang Kanoy. Hayop ka! Dinamay mo pa sila sa kalokohan mo. Hindi na ito isang hangarin para puksain ako, Usting. Kung hindi pagmamayabang na to, Usting. Yawa ka. Ano? Bakit masama ba kapag may papatunay na babagsak ka? Kayong lahat. Nasabi ko na naman sa inyo na itong si Kanoy kampo ng mga uko ito. Masdan at tunghayan niyo kung ano ang kaibahan namin. Tingnan niyo kung paano ko siya paiiyakin sa harapan niyo. Sigurado ka ba dyan, Usting? Parang wala namang ginagawang masama tong si Kanoy, ah. Oo nga, baliw na ata tong si Usting, pre. Matindi ang obsesyon nito kay Kanoy. Kanoy, hindi mo kami kalaban, ah. Hindi namin ginusto na magpunta dito. Napilitan lang. Sabi ng dalawa sa mga biyasang nagsidatingan noon. 4 kasi ang mga dumating, mga kagiliw. At lahat ng ito, mga kasama lamang din ni Mang Kanoy. Lalo na sa inuman. Kaya alam ng mga ito na mabuting tao si Kanoy noon. Tumataliwas talaga ito sa kung anong pinagsasasabi nitong si Usting. Kahit pa naman nabunyag na ang abilidad ni Mang Kanoy na galing sa mga uko. Ilang saglit pa ay dinuro muli ni Usting sa mukha si Mang Kanoy. Hindi pa nakontento. Inilapat pa nito ang daliri sa noo. Isang usal na lang. Babagsak ka na sa lupa. Pagbabanta ni Usting. Si Ambo naman ng mga sandaling yon, inaawat ni Baro. Nagwawala na umano ito at gusto nang makisali nun. Bakit hindi mo pakawalan yung usal na sinasabi mo? Ha? Pakawalan mo na. Nagbitaw umano ng 3 kombinasyon ng talandro si Usting. Idiniin ang daliri sa noo ni Mang Kanoy. Pero walang nangyari. Ang mga nanonood ng mga bihasa, umatras ang mga ito dahil malakas ang pagkakabitaw ni Usting. Pero takang-taka sila kung bakit hindi man lamang inalintana ito ni Mang Kanoy. Nanatili lang nakatayo ito. Napakakalmado. Habang si Usting naman ay paulit-ulit na sinasambit ang kataga. Hanggang sa sinita na ito ng isa sa mga kasama. Itigil na daw ni Usting kasi nga baka iba pa ang tamaan. Hindi umano tumalab kay Mang Kanoy ang talandro niya. Tapos ka na ba? Baka pwede bang ako naman? Bueno, bago ko simulan ng pabor sa akin, ito lang ang sasabihin ko, ah. Wala akong atraso sa'yo. Wala akong ginawang mali. Ultimong katiting na kasama ni Usting, wala, ah. Kahit pa mga uko ay masasama, pero nang maging magkaugnay kami, naging mabuti sila. Lilinawin ko lang, wala akong bibitawang kataga. Kusang babagsak ka sa lupa at iiyak. Hindi nakapagsalita si Usting. Pagkababa nito sa kamay, bigla na lang napaluhod sa lupa. Para umanong naging baliw si Usting nun. Nagpupumiglas ito na wari ba may nananakit sa kanya hanggang sa umungol at kasunod noon ay ang pagmamakaawa na huwag siyang papatayin. Tumalikod si Mang Kanoy at nagwika ng, Ako pa talagang sinubok mo. Sabi sa ibabagsak ka sa lupa eh. Iiyak ka ng kusa. Yan ang pagkakatandaan mo, Usting. Mabuti at hindi ko naisip na patayin ka. Mga kasama, pwede na kayong umalis. Pagpasensya nyo na itong si Usting. Iniwan na siguro ng katinuan. Ayon kay Ricardo na sender natin, bigla na lang ngumudgod ang mukha ni Usting sa lupa. Nagkatotoo ang mga sinasabi ni Mang Kanoy. Hindi magkawari sa kakapumiglas si Usting. Madali lang isipin kung anong nangyari. Malamang sa malamang ay kagagawan na ito ng uko, pero hindi na nga lang nakikita sa realidad nun.
Umalis nga ang mga may karunungan na katulad nila Mang Kanoy. May nagsabi pa na tuluyan na lang si Usting dahil hindi ito titigil, lalo pa umunot may kaalaman sa pangkukulam. Ikaw nang pulgas ka, hoy. Lumabas ka dyan, Marcelo. Nagtago ka pa dyan at hindi ka na lang umuwi. Bakit hinayaan mo lang yung apo ko, Ambo? Hindi ko na maawat tay. Sinabihan ko pang magpaiwan lang sa bahay pero anong ginawa? Nauna pa sa atin dito. Ano ba kasi pinakain mo dyan at sobrang dikit niyan sa'yo? Huwag mo namang gawing tagahalili yung bata tay. May pangarap pa ako sa kanya eh. Isa ka pa. Anong pinagsasasabi mo ba? Anong tagahalili? Kabata pa ng apo ko. Hindi pa nga tuliyan eh. Aba, oy Ambo! Sumibat na yung anak mo. Tumakbo. O bueno, paring Baro. Iwan mo na lang yan si Usting. Kakalma na mamaya yan. Dadalaw yan sa amin at manghihingi ng pasensya. Hayaan mo munang mamukha siyang baliw dyan. Tama lang yung napili niyang lugar. Walang katao-tao. Nilisan nila yung lugar. Si Ambo ay hinabol si Marcelo. Alam niyo ba, sa kabila ng mga sinasabi ni Mang Kanoy dito, tuwang-tuwa siya sa apo. Hindi niya talaga sinisermonan si Marcelo. Ipinapakita lamang niya yon para pagkatiwalaan siya ni Ambo. Baka kasi ilayo na sa kanya ang bata. 2 araw ang nakalipas. Bubisita nga itong si Usting. Nagsama pa ng asawa. Para bang takot na takot. Humingi ng tawad si Usting at ang sabi pa nito, lasing din siya ng umagang yon kaya maging doon, malakas pa rin naman ang loob niya. Alam mo Usting, naniniwala naman ako na nakakasira talaga ng timpla ng utak yung alak pero sa iilang tao lang. Hindi ako naniniwala na ganun ka. Kilala kita eh. Kahit nakainom ka, maayos naman kausap. May nagtutulak lang sa iyo na subukin ako. Walang magandang naidudulot yung inggit, Usting. Lalo na yung kainggitan mo. Wala namang kasalanan sa iyo. Isa pa, wala ka dapat ikainggit dahil hindi naman ako katulad ng iba na sobrang yayabang. Kaibigan kita. Respetuhan tayo. Papalampasin ko na lamang yung kahihiyan, total, nangyari na. Pero sana huwag ka nang umulit pa. Mayari ka talaga sa akin. Nagkaayos umano sila. Malaking pagbabago ang nangyari. Nahihiya na kasing gumagala-gala si Mang Kanoy. Gawa ng sa pakiramdam niya, siya na lamang ang pinag-uusapan ng mga tao. Pero hindi nagtanim ng galit itong si Mang Kanoy kay Usting. Gumagala na lamang si Mang Kanoy kapag may bibisitang magpapagamot o hindi naman kaya magpapahilot. Pero hindi ito nangyayari sa kanyang bahay. Bagkus, pinupunta niya ang bahay ng mga bumibisita at humihingi ng tulong. Ayon kay Ricardo, si Marcelo umano ang sumunod kay Mang Kanoy. Naniniwala si Ricardo kasi nga tatay niya itong si Marcelo. Pero hindi katulad ng lolo. Hindi ginagamit ni Marcelo ang abilidad sa panggagamot nun. Itong si Ricardo umano, minsan niya nang nakita ang isa sa mga uko na galing sa tanyag na si Mang Kanoy. Na sa ngayon, nasa kamay na ng kanyang ama na si Marcelo.